Ito. Fishball ba yan? Magkano? 20? Saka isang sa malamig. Pero yan na lang ha. Magkano yung sago? Ha? So, 30. Dandali. Ba't gano'n yung piso at saka 5 piso, nakakalito naman. Ito, 5. Tapos ang 10, pareho ng 5. Ano ba yun? Ano ba ito? Piso din. Nakakalito. Teka lang. Piso. Konti lang kasi laki nung 5 piso sa piso eh. So, teka lang. Ganyan. To. Marios. Kailangan talaga may pambilang yan. 30 yan ha, barya. Hirap talaga pagbarya. Litong-lito na rin ba kayo sa mga baryang halo-halo at magkakamukha? Pero may naimbento na raw na solusyon dyan. Ang labo-labong barya. Pwede nang pagsamasamahin ang magkakasing halaga para iwas lito rin sa pagbabayad. What a bright idea! At ang kinikita raw, hindi lang barya-barya. Magkano na kinikita? So, sabihin po natin pagkalakasan in a month po, mga 6 digits po. Wow! Kung gusto raw mapadali ang pagtatago at pagbabayad gamit ang barya, sagot na raw yan ng 3D printed coin organizer. Invention ito ng isang medical doctor na mahilig din sa 3D printing na si Doc Sheila. Kasi nakakalito ang barya, di ba? Ikaw naranasan mo ba yun? Opo, malabo. Nagmamadali ka na, hindi mo alam, pagbibilaan, natrarate. May solusyon ka daw? Opo. Ano Ito yan? po, 3D printed coin organizer po ng ating mga coins. Nakakaaliw naman to. Hindi mahulog? Hindi po siya Ang mahulog. galing! check. Ang galing naman, oh. Parang may wallet ka na organizer. Opo. Pwede pang malagyan niyo ng pangalan. Ito po, name nyo po, Susan. Ay, akin na nga ito. Walang kaduda-duda. Ang galing! Pwede pa regalo. Lalo na nag-iisip kayo ng pamaregalo ngayong Pasko. Pwede ito, no? Opo. Mabibili ang coin organizer mula 215 hanggang 300 pesos kada piraso. Nakapaglalaman ito ng 261 pesos na halaga ng barya. Para mas personalized, pwede rin itong palagyan ng pangalan. Bakit mo naisip ito, ma'am? Siguro nahihirapan ka rin. Opo, una po yung mga tatanda kasi po nagrereklamo po na nahihirapan po talaga silang kumuha ng barya tapos sa malalabong mata katulad ko po. So sabi ko, bakit po hindi natin gawin sa Pilipinas yung ginagamit din sa ibang bansa? Ito sa ibang bansa Opo, ito. meron po. Sa Japan po siya nauna or usually ginagamit and then ginawa ko Nakita po mo doon? pang Pinoy po. Opo. Gumawa raw si Doc Sheila ng coin organizer nang minsang magpunta sa Japan. Hindi raw kasi siya pamilyar sa mga barya roon at para na rin mas mapadali ang pagbabayad. Mahilig kaming umalis abroad and then commonly ginagamit po yung coin organizer na to sa Japan. And then dahil nga po content creator din po ako ng 3D printing dito sa Philippines, pinakita ko sa mga tao. Tapos sabi nila bakit daw po hindi po ako gumawa ng pang Pilipinas din. So nag-start po akong gumawa ng coin organizer tapos grabe po, nag-blow up po yung video talaga. Naghahanap sila ng yellow basket, saan daw po yung link and then nag-start na po kaming magbenta nun. Nasa 5 million views na sa TikTok ang isa sa kanyang mga videos tungkol sa ginawang coin organizer. Yung content creation po, malaking bagay po dito sa business kasi uso na po ngayon no, yung affiliate. So kung wala kang affiliate, ako yon. Ako po yung nagpo-promote nung product ko mismo. So doon pa lang po makikita ko kung may demand. Tapos mas nagiging visible po talaga yung product. Mas naipaparating ko po siya. Hulyo lang ng taong ito sinimulang magbenta ni Doc Sheila ng coin organizer. Pero wag ismuliin dahil hindi lang daw barya-barya ang kita rito. Magkano na kinikita? So sabihin po natin pagkalakasan in a month po, mga 6 digits po. Wow! Bago nakaimbento ng coin organizer, medical field ang target market ng kanyang 3D printing business. At dahil doktor po ako, nagbebenta din po ako ng mga items na related po sa medicine. Halimbawa po mga accessories sa stethoscope at mga ginagamit po para sa operation ng mga patient. Halimbawa po, may nag-order sa akin 3D printed na panga na galing po yun sa isang CT scan ng patient at gagamitin po yun para dun sa operation ng pasyente.
Hindi tulad sa mga ordinaryong printer na gumamit ng ink o tinta sa pag-imprenta. Sa 3D printer, kayang mag-print ng mismong bagay na may 3 dimension. Noong simula, bumili lang siya ng isang 3D printer sa halagang 12,000 pesos. Hobby niya lang kasi noon ang mag-3D print. 7 taon nang lumipas, meron na siyang mahigit 20 3D printers. Sa lakas ng demand ng coin organizer, sabay-sabay raw itong pinaandar. Electricity bill reveal naman dyan! Char! Nung kalakasan, ang nabebenta po namin in a day, baka po umaabot ng 100 to 200 pieces a day. Ang problema, may katagalan ng pag-print gamit ang 3D printer. Para makasabay sa demand, pinagsabay-sabay nilang i-print ang 8 coin organizer sa isang machine. Inaabot ito ng 7 hanggang 8 oras. Isinabay na rin ni Doc Sheila ang pagiging doktor sa pagnenegosyo at pagiging content creator. Hindi naman siya gaanong nahihirapan dahil katuwang niya sa negosyo ang kanyang partner. Dahil sa kasikatan ng produkto nilang coin organizer, hindi raw maiiwasan na maraming kumopya rito. Hindi po dahil kaya natin ay dapat nating gawin. Ibig sabihin, hindi dahil magagaya natin, dapat nating gayahin po no, ng buo. Pwede siguro po tayong mag-modify or mag-isip din ng product na medyo malapit. Pero magkaiba yung mechanism para po hindi naaapektuhan din yung original na gumawa ng business. Bilang solusyon, maaari raw mag-apply ng intellectual property rights sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL para walang makagaya sa inyong imbensyon. Yung registration number po doon, pwede po nating ipasa po sa mga e-commerce platforms para po mag-complain na meron pong intellectual property violation sa product na to. Tapos, ayun po, at meron pong patunay na galing po sa product namin mismo yung ginawa. Kasalukuyan pa raw pinoproseso ang kanilang application. So, ito pong 3D printing, ang kinaganda po niya, kahit ano nga pong gusto mong ibenta, ay mabibenta mo. Hindi po imposible na makagawa po kayo ng sariling product. Kasi halimbawa, ako po, iba po yung profession ko. Natututunan po lahat, so kaya nyo rin pong gumawa niyan. Ang paghahanap ng solusyon sa ilang problema, pwede rin maging daan para makaisip ng business idea